All right. So this lecture number 7, gender-based violence. As I have also said earlier, lecture number 6 on the concept of power. You can watch that in our video recording for lecture number 6. So pag-usapan natin ngayon, yung tinatawag na napapanahon na topic. Today is November. And we are observing the anti-violence against women and children in the entire Philippines and the entire world. Okay, so let's talk about gender-based violence. So at the end of this session, we should be able to understand the concept of gender-based violence, or we'll be using the acronym GBV, and then identify the different myths about GBV, identify the different forms of gender-based violence, and understand the various ways to prevent gender-based violence. So we are talking about a very serious topic right now. So kung kayo ay makaka-relate sa mga bagay na to, please know na meron po tayong available na help for everyone who are experiencing gender-based violence. So sana wala naman. Pero kung meron man, very open po tayo, particularly ako as your prof, to accommodate your concerns about experiences in gender-based violence. Okay? So ano nga ba ang gender-based violence? So sabi ng United Nations Declaration on the Elimination of Violence Against Women noong 1993, ang violence against women, or VAW, is any act or gender-based violence, okay, that results in or is likely to result in physical, sexual, or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public and private life. Gender-based violence is any violence inflicted on women because of their sex. Kaya siya tinawag na gender-based violence. Okay? Sabi naman ng ating Republic Act 9262, or the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, violence against women is any act or series of acts committed by any person against a woman who is his wife, former wife, or dating relationship, or with whom he has a common child, or against her child, whether legitimate or illegitimate, with or without the family abode, which result in or is likely to result from physical, sexual, psychological harm or suffering, or economic abuse, including threats of such acts, battery, assault, coercion, harassment, or arbitrary deprivation of liberty. So medyo madami, no? We're so full ng napakaraming mga terms. Pwede isa-isahin yan. So pag sinabi nating violence against women, ito yung mga ginagawa sa mga, actually hindi na lang sa mga babae, kundi sa lahat, no, children and other people. Kasi hindi lang naman mga babae ang biktima ng gender-based violence. So kung kayo ay inabuso physically, binugbog, nagkaroon ng problema sa inyong physical na pangangatawan dahil sa pang-aabuso ng iba, pwedeng ito ay sexual abuse din naman. Kayo ay nagkaroon ng mental health problem or suffering because of the abuse na ginawa sa inyo. Pwede rin ito ay economic abuse. For example, ay inaabuso kayo in terms of hindi binibigyan ng suporta, hindi binibigyan ng mga pangangailangan, yung anak, yung asawa, kasama na pati yung pambabanta. Okay, battery, assault, coercion, harassment. So lahat yan ay sakop ng ating batas na anti-violence against women and their children. Okay? And then meron pa tayong ibang mga definitions sa sa ating gender-based violence. Sakop lahat ng gender-based violence yung mga konsepto ng sexual exploitation, okay, reproductive coercion, okay, arbitrary deprivation of liberty, parang kinukulong ka,
sa bahay, as well as controlling behaviors that isolate an individual or restrict their access, or even pati yung mag-asawa kayo tapos hindi kanya binibigyan ng access sa inyong financial resources. Even sa trabaho, no, kapag ayaw kang bigyan ng access for work, education, or medical care, lahat yan ay sakop pa din ng tinatawag natin gender-based violence. So malawak, no, basta lahat ng bagay na mag-aabuso, magtatanggal ng karapatan ng mga kababaihan, sakop yan ng tinatawag na gender-based violence. Nakita rin natin dyan yung word na coercion, no? Ano ba ibig sabihin ng coercion? Pag ikaw ay coerced, ikaw ay pinipilit na gawin yung isang bagay na hindi mo gusto kasi merong pagbabanta. So pag nangyayari yon ay sakop pa rin ng tinatawag natin na gender-based violence. Okay? Ang gender-based violence, karaniwan, nakocommit yan against women and girls. Usually, mga adult women at mga batang babae ang nagiging biktima. Pag sa ating girls, mga children under the age of 18, yun ang ating definition. Pero yung mga kalalakihan natin, men, boys, and sexual minorities, pati yung mga non-conforming, gender non-conforming identities, LGBTQIA, sila ay possible din na maging biktima ng gender-based violence. Okay? So gender-based violence against women and girls and LGBTQIA+ populations may be perpetrated by intimate partners. So pwedeng asawa mo, partner mo, girlfriend mo, boyfriend mo, pero pwede rin ito ay pamilya mo. Kasi nangyayari din yan, guys, na yung mga nagkakaroon ng rape or sexual abuse sa loob ng tahanan. Tatay na nanggahasan ng anak, halimbawa. So pwedeng ang family members mo ay maging perpetrator o yung pinanggagalingan ng abuse na tinatawag natin. Pwedeng ito din ay kaibigan mo, katrabaho mo, mga social contacts mo, lalo ngayon, meron tayong social media, ang dali-daling kumonekta. So you might have met with a stranger, tapos ikaw ay nabiktima ng isang gender-based violence. Or people in positions of authority. Tulad na ng boss mo, prop mo, gano'n. So, pwedeng maging pagmumulan ng harassment, ng violence, yung mga people in authority. Okay? Tapos, yung gender-based violence pa na yan, naapektuhan pa yan minsan ng cultural, okay, religious, social, environmental factors. Di ba, for example, sa Iraq, yung mga babae ngayon sa Iraq ay talagang sinikil ang karapatan ng mga kababaihan, na bawal silang makipag-usap sa kapwa babae, bawal silang makita yung mukha nila or any parts ng katawan nila in public because of their religious beliefs, etc. So minsan may mga paniniwalang relihiyon na lalo lang nagpapadagdag para magkaroon ng discrimination and violence against women. Okay? So may mga extreme practices yung ibang religion na nagiging factor kung bakit nagiging violence and treatment against women. So factor din yon. Yung lipunan na ginagalawan and even political. Kung yung isang bansa, ang presidente niya ay diktador, talagang lahat ng gusto niya, walang choice. Yun ang batas. May mga ganyan tayong situation. So we are very fortunate kasi nasa bansa tayo na maganda naman yung pagtrato ng karapatan sa mga kababaihan. Pero we cannot still deny the fact na meron pa ring mga nakakagawa ng gender-based violence. Okay? Alam din natin na most gender-based violence ay lalaki ang nagko-commit against women. Pero always emphasize din natin na may mga kalalakihan din na biktima ng violence. For example, may mga lalaki din na na-rape, na sexual harass. But definitely, alam natin na mas maraming babae talaga ang nagiging biktima ng mga sexual harassment or sexual cases. Ba't punong-puno naman? Okay. Ano pa? Gender-based violence can be physical, sexual, psychological, economic, or socio-cultural. So ang sino mang survivor ng gender-based violence and anyone
anyone can be a survivor and anyone can be a perpetrator. So lahat pwedeng maging suspect, lahat pwedeng maging biktima. Okay? So ang point natin ngayon, dapat alam natin kung tayo ba ay inaabuso na, meron na bang violence na nangyayari sa atin. We have to recognize it so we can ask for the appropriate help. Kasi malaki ang impact ng gender-based violence sa buhay ng isang tao. Maraming makaka-apekto. Tsaka magastos, guys, pag merong gender-based violence. For example, ang Pilipinas noong 2002 ay umubos ng 6 billion pesos para lang tulungan yung mga survivor ng violence against women, yung mga battered wife, mga biktima ng mga sexual harassment, ng rape, kasi kailangan tulungan sila ng pamahalaan sa kanilang paggagamot, kasama na dyan yung kanilang mga psychological therapies, mga programa for survivors, maintenance of shelters. Siyempre, minsan, tatakas sila sa bahay kung saan may abuse. So, ditira sila sa mga parang paano ba, ampunan or care center ng DSWD para doon sila maging safe at maalagaan yung kanilang, kung may physical injury or kung nagkaroon ng effect sa kanilang mental health, kailangan nila magkaroon ng psychological therapies, pati yung mga litigation costs, yung mga demandahan sa korte, sa kaso, may mga gastos yon. Siyempre, yung mga mahihirap na biktima ng abuse, okay, yung mga walang pambayad for attorney, etc., lahat yan ay sinusuportahan ng pamahalaan. Kasama na din pati yung mga apektadong miyembro ng pamilya tulad ng mga anak na nadamay sa problema. Kung yung mga anak ay bata pa, siyempre, wala naman silang aasahan sa magulang nila kung nagkaroon ng ganyang klase ng problema. So lahat yan ay pinupondohan ng ating pamahalaan. At tingin ko kung nung 2002, 6 billion, baka doble na ngayong 2024 ang nauubos natin. Pero dahil nga sa pagpasa ng mga batas natin against violence against women, ay nagkaroon tayo ng, parang nabasa ko kanina, ay bumababa na yung percentage ng mga kaso ng gender-based violence sa ating bansa. Dahil nga lumalawak na din yung kaalaman ng maraming tao tungkol sa kanilang karapatan, tungkol sa mga kaso ng mga violence dahil sa kanilang gender. Okay, may mga ilang stats lang tayo sa Pilipinas. Yung mga babaeng may asawa na nakaranas ng pambubugbog or emotional torture, pwedeng emotional, physical, or sexual violence sa kanilang mga asawa. Parang lumaki nga, parang pababa naman siya, di ba? Noong 2008, 29%. Medyo madami yun na. Noong 2017, 24%. Noong 2022 ay 18% ng mga babaeng may asawa ang nakaranas ng violence against sa kanilang mga partners, yung mga asawa nilang lalaki. So, ano yan? Emotional, physical, and sexual violence. Ang emotional violence din yun eh. Emotional torture violence din yan, guys. Yung mura-murahin ka, ganun, or pagsalita ka ng masama, violence din yon. Verbal form yon ng violence. So kung may people in authority kayo na kilala, someone who is powerful, na minumura-mura ka in public, so possible na yung mga taong yon ay maging liable sa violence against women. For example, kaya hindi okay na may mga tao na minumura-mura ka kasi hindi mo pwede yun. May psychological impact yon sa isang tao. Okay? So in terms of marital control, 9% of women na edad 15 hanggang 49, nireport nila na yung kanilang current na husband or intimate partner had exhibited 3 or more specific types of controlling behaviors. So masyadong controlling naman yung asawang lalaki. So diktador, no? Yung power niya over sa asawa ay nasa dictator kind of power. Meron pa mga kababaihan na 3% ng mga babaeng buntis ay nakakaranas pa rin ng physical violence against sa partner nila habang sila ay nagbubuntis. Diba buntis na, binubugbog pa.
So, grabe yung ganong klase ng situation. Pero that's 3%. Pero kahit gaano pa kalit yan, it's never okay na magkaroon ng ganyang klase ng data or violence sa lahat ng kababaihan. Lalo't lalo na kung sila ay pregnant pa, di ba? So may madadamay pa na iba. Ano pa ibang data na meron tayo? Okay? Sige, karamihan ng mga violence na dinadanas ng mga babae ay emotional violence. Ayan, yung kanilang partner na lalaki ay siguro, ano to, kung emotional to, yung minumura-mura ka, sinasabi sa'yo na wala kang kwenta, etc. Yung masakit na pananalita. So 15% ay emotional violence. 2% nakakaranas ng sexual violence. At another 6% naman ang nakakaranas ng physical violence. Noong tinanong yung mga kababaihan na nakaranas ng violence, tinanong sila kung saan sila humihingi ng tulong. So karamihan sa kanila ay humihingi ng tulong sa mga barangay, vow desk, yung meron kasi yan sa barangay, required kasi yan ng batas. Sa barangay may nakatoka doon na kapag merong reklamo tungkol sa, for example, pambubugbog or violence against women or even children, usually may lalapitan kayo sa barangay na naka-assign. 24 hours yan na present sila. Tapos yung iba naman lumalapit sa DSWD, Regional Center for Women or Girls. Yung iba naman ay sa police lumalapit, 85%. Tulad ng sa PNP, Women and Child Protection Center. So marami namang nagre-report. Karamihan, dyan sila sa tatlong yan nagre-report. Okay? Okay. Ito pa. Kapag yung mga kababaihan daw ay nakadanas ng violence, nagre-report ba sila? Sinasabi ba nila yon sa mga tao para makahingi sila ng tulong? Ayon sa ating data, 42%, halos kalahati, hindi nila sinasabi kahit kanino na sila ay biktima ng pambugbog o pang-abuso. So ang dami. Ibig sabihin nun guys, kung 1,000 kaso yan, 500, hindi na inire-report, hinahayaan na lang ng mga kababaihan. So malaki, no? Kaya malaki encouragement natin na if you are experiencing any form of abuse, kayo ay mag-report para kayo ay matulungan. Kasi it's never good, it's never okay to be victims of domestic or violence against women. Pero meron namang iba, 24%, sinasabi nila yan, okay? Pero hindi sila humihingi ng tulong. We have to remember also guys na kahit hindi sabihin nung kaibigan natin, kakilala natin na ayaw nila ng tulong, syempre some people will find it difficult to ask for help, di ba? Mas maganda na mag-offer na kayo ng tulong. Kung nagkwento sa inyo na sila ay biktima ng sexual abuse sa kanilang bahay, sila ay biktima ng domestic violence sa kanilang bahay, siguro signal mo na din yon para tignan na ano ba yung pwede mong maitulong sa kanila. And 34% naman ay humihingi ng tulong to stop the violence. So 34%, that's like around mga 20, mga ilang porsyento lang din yan, para mga 1/4 lang din yan ng lahat ng kaso natin. Isa sa bawat 5 babae, sa bawat babae sa Pilipinas ay nakakaranas ng physical, sexual, or emotional abuse. As we speak today, somebody out there ay nakakaranas ng violence. Okay? Ganyan siya kadami. So, we should not be silent about violence against women. Okay? So again, no, yung gender-based violence can be physical, sexual, or psychological. Pag sinabi nating physical, pwedeng ito yung hitting, pambubugbog, punching, pangsusuntok, slapping, pagkasampal. Siyempre, pinakamalala sa lahat na klase ng violence, yung murder, yung pagpatay sa isang tao. Kapag sinabi naman po nating sexual violence, ito naman yung rape, sexual harassment, tsaka yung mga panghihipo, inappropriate touching, lalo't lalo na kung ito ay wala namang consent or hindi naman dapat ginagawa ng isang tao sa isa pang tao. Possible din na ang gender-based violence natin ay psychological or emotional,
tulad na lamang ng, tingnan nyo nga, stalking pa lang ay gender-based violence na. So kung meron kayo napatunayan na isang taong nangi-stalk sa inyo, possible na kayo ay pwede kayong magsampa ng kaso sa tao na yon as a gender-based violence case, pangbabanta, threats, bullying, sa cyberbullying. So lahat yan ay psychological or emotional violence, guys, na pwedeng liable sila sa batas. Okay? Next. Ang gender-based violence is perpetrated on the basis of an equal power relation. So pinag-uusapan natin kasi yung kapangyarihan sa pagitan ng babae at lalaki magkaiba. Alam nating lahat na yung mga lalaki, they are more powerful than men. Our society, ang default natin, pag lalaki powerful, pag babae passive lang. Okay? So a particular society believes, for example, na kailangan to be a proper girl, boy, woman, or man. Gender-based violence therefore includes all forms of violence against women and girls perpetrated on the basis of their identity and social position as a woman or a girl in a given family, group, community, or nation. Okay, ibig sabihin lang naman yan is that may mga maling practices na hindi dapat ginagawa against women and girls na posibleng maging basis for gender-based violence. Okay, sa buong mundo, guys, 500 million and 1.5 billion children ang nakakaranas ng violence taon-taon. Can you imagine how many is 1.5 billion? At karamihan ng mga kaso na yan ng violence ay nangyayari sa loob ng mga eskwelahan. It is estimated that 150 million girls and 73 million boys have experienced sexual violence worldwide. In addition, isa sa bawat 3 babae sa buong mundo ay makararanas ng physical or sexual violence from an intimate partner or sexual violence from a non-partner in their lifetime. Sa buong buhay nila, isa sa bawat 3 or 1/3 of all women in the whole world posibleng mabugbog, masambal, magkaroon ng violence experience sa kanilang mga partner na lalaki. So, di ba, hindi tayo dapat maging ganon na klase ng mga lalaki, guys. So, to all our men out there, so it's not always good to be a violent person. Mas lalo pang dumami ang violence ng pandemic kasi syempre, di ba, lahat nasa bahay. So, kulong na kulong sa bahay, etc. Okay? Next. So ano ba yung mga consequences ng gender-based violence? So syempre nagkakaroon una ng physical consequences. Kapag yan ay palaging nire-rape, syempre magkakaroon ng sexually transmitted diseases, magkakaroon ng unwanted pregnancy, at magkakaroon din ng mga ibang mga sakit. Okay? At possible din na yung mga taong nabibiktima ng gender-based violence, nagiging they turn into tobacco, mas nagiging lasinggero sila, or they turn into drugs, yung kanilang kalusugan ay naapektuhan. And violence from an intimate partner during pregnancy also increase the risk of losing the pregnancy. So may mga ibang tao na buntis na nga yung tao ay hindi pa rin mapigilan na makipag-niig, for example. So that could be a possible problem that could worsen the health of the pregnant woman. Okay? Meron ding mga nakikipag-date na biktima ng violence, no? Dahil lang sa isang date, so nagkakaroon ng possible na mga violence of meeting someone who is a stranger to you. Okay? So, syempre, kapag gender-based violence, nabugbog ka, nagkaroon ka ng injury sa katawan, syempre magkakaroon yun ng impact sa health mo. At syempre, yung pakiramdam mo sa sarili mo, di ba? Yung takot mo nandun, yung trauma mo nandun. So, mahirap yon. Sino ba naman yung gustong mabugbog, di ba? Sino ba naman yung gustong maka-experience ng ganyang klase ng situation? So, syempre, no one would want to be subjected for physical violence. Meron pang isa, yung kapag tayo ay nabiktima ng violence, nagkakaroon to ng effect sa ating mental health. May mga tao na nagkakaroon ng depression, bumabagsak ang kanilang self-esteem, feeling nila wala na silang kwentang tao,
hindi sila kamahal-mahal or ganun lang yung pagtingin sa kanila, nakadevelop sila ng mga fear, magkaroon sila ng mga PTS or post-traumatic stress, nagkakaroon ng mga panic attacks, naapektuhan yung performance sa school, di makapag-focus, lumalayo sa mga kaibigan, tapos may tinatawag tayong learned helplessness, yung mga tao ay hindi na humihingi ng tulong kasi feeling nila wala naman din yung tulong sa kanila. Okay, so nagkakaroon sila ng admit defeat kind of behavior. So they experience a lot of other things, emotional suffering, and some would even commit suicide because of the depression that they are experiencing. So mahirap maging biktima ng gender violence. So kung kailangan ng tulong, open yourself up for help. Meron din itong social consequences. Siyempre, kapag yung tao ay biktima ng gender-based violence, nagkakaroon siya ng social isolation. So lumalayo sa tao, nagiging anti-social. Okay? Tapos minsan, kinukonsinti pa ng ibang mga kamag-anak yung abuse na nangyayari sa loob. So may mga family members na imbes na i-address yung problema, ay nagiging instrument pa sila para lumala yung gender-based violence. At dahil doon nagkakaroon din ng possible na economic security yung mga taong biktima ng gender-based violence, wala naman sila magawa. Binubugbog sila, wala naman sila magagawa kasi umaasa lang din sila sa taong nag-a-abuse sa kanila. Okay? May ganun kasing thinking syempre hindi nila kayang maisip pa yung mga possibility na pwede naman palang kumawala sa isang abusive na relationship. And that help could be available sa kanila once they decide to tulungan din yung kanilang mga sarili. Okay, pag-usapan natin ilang mga myths about gender-based violence. I think ito yung pinakahuling part ng discussion natin. Myth number 1, violence against women is an issue that only concerns women. Ang sagot natin ay no. Hindi lang po babae ang nakararanas ng violence, kasama na rin dyan yung mga bata, kalalakihan, mga batang lalaki, etc. So lahat ay pwedeng maging biktima ng violence. Wala itong pinipiling kasarian. Pero mas marami kasi yung mga violence na may kinalaman sa gender. Mas maraming babae ang binubugbog, mas maraming LGBTQ ang nagiging biktima ng gender-based violence. Pangalawang maling paniniwala, there is nothing we can do to stop violence against women. Sabi kasi nila, ganyan talaga yung mga lalaki ng bubugbog ng asawa. Hindi pwedeng ganon, hindi natural sa pagiging lalaki yung violente. Porque lalaki ka, dapat pag macho, nanununtok. Hindi pwedeng ganon. Hindi kamachohan o pagkalalaki yung nambubugbog or nagko-commit ng violence against women. Myth number 3, women should just remove themselves from abusive relationships. Pero kasi may mga tao talaga na they would choose to stay in the relationship kahit abusive pa to. Okay? Kasi ang takot lang nila, baka mas lalong lumaki yung problema. Tsaka yun nga, umaasa kasi sila dun financially, wala silang choice. Tapos yung iba naman, social stigma. Ibig sabihin doon, kapag humiwalay sila doon, possible na magkaroon ng judgment yung mga tao sa paligid nila. Okay, possible din na ito ay because of lack of self-confidence, isolation, pwedeng yung religion kasi nila, may mga religion na pag nagpakasal kayo, dapat wala nang hiwalayan yun, bawal. Pwede rin family pressure siya and lack of community support. So maraming reason yung mga tao why they stay in an abusive relationship. Pero ako in my case, talagang encouragement ko syempre kung kaya naman talagang lumabas sa isang abusadong relasyon, lumabas ka kasi hindi mo deserve na maltratuhin ng kahit sinong tao. Okay, now we have myth number 4. Some people deserve to be beaten. Pwede ba yun? Deserve mong mabugbog? Walang ganon. Hindi po pwede yun. It's never right to abuse someone. Myth number 5, violence against women only occurs in specific groups. Hindi totoo yan. Sabi nila, mga mahihirap lang ang bubugbog. May mayayaman, behave daw sila. Walang ganon. Lahat ay possible na maging potential na perpetrator ng gender-based violence. Meron pa, myth number 6, violent people are mentally ill or have psychopathic personalities. Actually, hindi naman totoo yan. Sabi nila,
ang mga nambubugbog daw, meron daw sakit sa utak. Pero hindi naman talaga. Karamihan sa kanila, many abusers appear to be respectable men who are very much in control. Minsan kita mo pa kung sino pa yung, di ba, may makita mo, behave naman. Talaga nagpe-perform pa, professional pa. Pero secretly pala, nambubugbog pala ng asawa, for example. So walang kinalaman yung mental illness sa kung sino yung pwedeng mag-commit ng gender-based violence. Ibig sabihin, pwedeng looking normal, pero potential siya na siya ay mambugbog or mang-abuso ng isang tao. Walang kinalaman yung kanilang mental status, kung mentally ill sila or meron silang psychopathic personality para masabi na sila yung... Kasi anyone can be perpetrator nga. Okay? Mahirap ma-distinguish eh. Hindi mo naman pwedeng tignan yan sa unang tingin. Diba? Hindi porke maraming tattoo, parumbado. Hindi porke maraming balbas, tarantado. Hindi porke nakakurbata, malinis ang itsura, super bait. So mahirap talaga siyang bigyan ng judgment. Okay, so kaya walang kinalaman yung looks or yung katayuan sa lipunan kung sino ang magko-commit ng violence o hindi. Ano pa? Myth number 7, some people need the violence. Enjoy it or are addicted to it. Yung mga tao naman daw na gustong-gustong binubugbog. Okay? Pero hindi naman yata tama yun, no? The use of violence is a choice. Those who use violence choose when, where, and how they act. Parang hindi naman pagmamahal yung ganon. Ano yun? Tawag ito, Cariño brutal. Tawag nila itong Cariño brutal, di ba? Walang ganon. I don't think it's normal for people to want to be violated or to wanted to be... Meron bang taong gustong ma-abuse siya? Meron bang taong gustong masaktan siya? Tapos pag nasaktan siya, masaya siya? Parang hindi yon okay. Hindi dapat ganon ang perspective natin. Myth number 8, violence against women is caused by drugs and or alcohol. Although possible na yung mga lasing ay mas nagiging violent sa kanilang mga partners, pero wala pang masyadong scientific proof why many drunken men did not abuse their wives. Marami namang naglasing din, pero hindi naman nambugbog. Actually, konti lang yung naglasing kasi ng abuse. So wala naman talaga totally kinalaman yung alcohol or drugs when it comes to violence against women. Although, of course, we don't encourage drugs, illegal drugs. Both are not correct. Okay? And then we have number 9, violence only happens to a certain sort of women. So meron ba? Meron bang uri ng mga babaeng kabugbog-bugbog? Meron ba pwede mo natin tignan na ganun yun? Yung itsurang yan, pambugbugin yan. Wala namang ganon. Okay? It's never okay to abuse someone. Basta yun yung ano natin. It's never okay, it's never right to abuse someone. Okay? And then yung concept ng consent. Ano ba yung consent? Pag sabi ng consent, yung pumapayag ka wholeheartedly nang walang pagpapasubali, pumapayag ka na gawin ang isang bagay. In this case ay sex. Kailangan ng consent. Kasi kapag yung sex walang consent, hindi ka pumayag, ang tawag dyan ay sexual assault. Okay, so next, so kailangan may consent. Huwag kayong, siyempre pag walang consent, assault yun. Rape yun, siyempre, sigurado. Surefire na kaso yun, problema yun. And malaki ang penalty sa mga nagko-commit ng sex without consent. It's a sexual assault. Dapat ang consent ay malinaw, may clear affirmation. Pumayag ka, sinabi mo na pumapayag ka, gusto mo siyang gawin. Pareho kayo nag-agree. It creates mutually understandable permission. It's voluntary, kusang loob mong ibinigay. Okay? Given for each sexual act,
during an encounter and for each encounter. Kailangan merong consent in words and in action. Pero hindi consent yung tahimik lang, tahimik lang siya or passive siya. Hindi naman siya tumanggi, wala naman siyang sinabi. Pero hindi mo pwede yun. Pag silent siya or passive siya, walang consent yun. Given while unconscious or incapacitated, it's also transferable. You need consent every time. Okay? Consent is not transferable. Ibig sabihin, every time na gagawin, kailangan klaro na pumapayag yung both party to do it, to do the yung sex nga na sinasabi natin. Okay? Doble siya. So, again, may mga batas tayo against gender-based violence, yung mga pinag-usapan natin dati pa, yung Universal Declaration of Human Rights, yung CEDAW, at saka yung Convention on the Rights of Children. So, lahat ng karapatan ng babae at yung karapatan nila na hindi maging biktima ng violence ay nakasaad sa mga batas po na iyan. Okay? Ang gender-based violence ay nagba-violate ng karapatan ng mga tao for life, liberty, and security of the person. It's the highest yung violence na yan ang pinakamataas na uri ng gender-based at the highest standard of physical and mental health. Nababiolate yung karapatan ng tao na magkaroon ng maayos na kalagayan sa buhay kapag sila ay naabuso. Okay? May karapatan ng mga tao din. They have the freedom from torture or cruelty, freedom of opinion and expression, to education, to social security, and to personal development. Kung kayo ay biktima ng abuse, kayo ay yung inyong mga karapatan na to ay nasasagasaan. Okay? So, ang gender-based violence ay actually rape, possible na rape case yan. Kasama na rin dyan yung mga domestic violence, harmful traditional practices tulad ng child marriage, di ba? May mga kultura sa mundo ngayon na nagpapakasal yung batang-batang babae sa isang adult man. Tapos bawal din ang forced early child marriage, denial of resource or opportunities, sexual harassment, sexual exploitation, sex-selective abortion. Yung sabi ko kanina, kapag lalaki ina-abort, pag babae tinutuloy. Ay, pag babae ina-abort, pag lalaki tinutuloy. Kasama na rin yung sex trafficking, tulad ng mga nangyayari sa ating mga POGO facilities. Na ipinasara na ngayon. Okay? So, ano ba yung pinanggagalingan ng gender-based violence? Sabi natin kanina, ang gender-based violence ay nag-ugat mula sa gender inequalities dahil sa hindi pantay-pantay na pagtingin sa mga kababaihan, kalalakihan, tsaka yung kapangyarihan between men and women, tsaka yung pagbaliwala sa mga karapatang pantao. So, pag binabaliwala ang mga karapatan ng tao, yung nagkakaroon ng violations, nagkakaroon ng violence and violations. Okay? Ano pa? Sabi natin kanina, mayroong iba't ibang consequences ang gender-based violence. Na-discuss natin kanina, physical, psychological, social, and economic consequences. So, ang violence against women is a manifestation of historically unequal power relations between men and women. Kaya may mga lalaking nambubugbog kasi meron pa rin tayong konsepto ng hindi pagkakapantay-pantay sa pagitan ng isang lalaki at saka ng isang babae. Okay? Can GBV happen to men and boys? Yes, ang mga kalalakihan ay posibleng biktima din po ng gender-based violence. It's anyone. May mga lalaki din na nabubugbog, may mga lalaki rin na nare-rape, may mga lalaki rin na biktima ng discrimination. Hindi lamang po yung mga kababaihan. Okay? I think yung iba dito ay nasabi ko na rin kanina. Again, kaya meron tayong gender-based violence kasi may grupo ng mga tao na mas powerful, yung mga kalalakihan nga, at yung mga kababaihan, titignan sila ng mga second class lamang na mga uri ng tao, ng iba, kaya nagkakaroon ng gender-based violence. Sabi, babae ka lang, mga ganun lang, pag-aari kita, yung mga ganong konsepto. So, kailangan mabura na natin yung ganong klase mga kaisipan kasi dapat lahat tayo pantay-pantay at dapat walang kahit sinong inaabuso o nakakaranas ng
violence. Marami ring mga batang lalaki at babae na nakakaranas ng violence, iba't ibang mga forms. In the same way, no, biktima rin sila ng sexual harassment, biktima rin sila ng physical abuse, at kung ano-ano pang mga violenteng mga pangyayari. Yan, yung mga babae, most likely sila ang biktima ng violence, but then again, yung mga kalalakihan natin ay more likely to experience, kung sa babae, more likely sexual harassment, sa mga kalalakihan, more likely physical punishment and violence perpetrated by other boys. So boys to boys kind of violence. Okay? Tapos yung mga kalalakihan din natin, sila yung mas may mataas ng chance na mag-commit ng violence against the girls. Kaya nga ang focus natin sa mga babae. Kasi yung mga girls natin, ang may mas mataas na risk to experience violence. Tapos yung mga girls din natin, ang mas madalas na biktima ng infanticide, kasi nga sabi ko di ba tulad sa China, may mga bansa na hindi mahalaga, hindi okay pag babae yung anak. Pag lalaki, tinutuloy, pag babae, ina-abort. Okay? Also, yung mga babaihan, at risk sila kasi mas konti nga yung power nila, mas mababa yung pagtingin sa kanila ng lipunan, so nagiging biktima sila ng violence. Yung kanilang powerlessness in relation to adults and also sa mga kalalakihan ay nakaka-apekto sa kanilang katayuan na hindi sila halaga ng mga kalalakihan. Okay? Of course, our LGBT community are also victim of violence, no? Hindi lamang ang mga babae at lalaki, marami rin tayong mga LGBT individuals who are victims of violence. Homosexual men and transgender women can be particularly at risk because of gender stereotypes. And then yung mga survivors natin ng violence, meron silang limitadong access sa support kasi nga yung mga batas din natin ay bias pa against LGBTQIA. Tulad na lamang pag sa hospital, pag merong mag-partner na same-sex, yung hospital yung kanyang partner, at may mga kailangan desisyonan na mahalaga, for example, kailangan operahan, hindi pwedeng pumirma sa mga dokumento si partner kasi hindi sila kasal. At wala naman tayong same-sex marriage sa Pilipinas. So kailangan pa rin kontakin ni partner mo, yung magulang niya o yung kapatid niya, kailangan kasi immediate relative. Di ba, imagine mo yon, for example, 30 years na kayong magkasama bilang mag-partner, pero nung nagkasakit siya, kailangan niyang operahan, hindi ka pwedeng pumirma kasi hindi ka kamag-anak. Okay, so meron tayong ganyang mga problema sa ating batas sa Pilipinas, kaya sinusulong ang mga karapatan ng LGBTQIA and even yung same-sex marriage para magkaroon ng civil rights yung ating mga LGBTQ community. Kasi usapin naman kasi ng kasal, hindi naman ito relihiyon lang. May mga tinatawag tayong civil wedding at iba naman yon sa religious wedding. So wala namang kinalaman yung relihiyon o si Lord, for example, doon sa konsepto ng mga civil rights na yon. Kaya meron tayong konsepto ng separation of church and state. So paano natin ipiprevent ang gender-based violence? Siyempre, ito yung ginagawa natin ngayon, that we educate our young people about gender equality, na lahat pantay-pantay at hindi dapat tignan yung mga kababaihan as second-class citizen ng ating bansa o ng ating lipunan. Dapat ang mga kababaihan magpatuloy sa pag-aaral, mas maraming babae pa ang maging engineer, maging police, maging sundalo para magkaroon ng malawak na participation ng mga kababaihan sa ating pagpapatakbo ng ating lipunan. So we should empower them economically, tulungan sila na umunlad sa buhay, bigyan ng mga suporta, tapos yung mga male allies. Kailangan natin ng mas marami pang mga kalalakihan na naiintindihan yung gender equality, na hindi kamachohan ang pambubugbog o pang-under ng mga babae, na dapat ang pagtingin niya sa lahat, sa asawa niya at sa lahat ng babae ay pantay-pantay lamang. Napakahalaga din ng role ng ating local governments, ng ating national governments,
Pero yun nga, may mga problema pa tayo, may mga batas pa na hindi pa rin nakakapasa hanggang ngayon para protektahan ang karapatan ng mga, for example, LGBTQIA. Although sakop naman din na sila ng mga batas para sa mga kababaihan. May mga kulang lang pa talaga na kailangan gawin ang ating bansa. But overall, ang ating bansa ay papunta naman na sa situation na kung saan ay mas madami na yung protected na karapatan ng babae, ng LGBTQ, ng mga bata, kabataan, at kung sino-sino pa na ma-marginalize or na-etsepwera sa ating lipunan. Okay? So meron pong mga lugar kung saan kayo pwede mag-report kung kayo nakakaranas ng violence. Ayan po, pwede nyo screenshot yung mga number na yan. Pag kailangan niyo ng tulong, you are in an emergency, you can contact the police, you can contact the public attorney's office, and at sa pinakamalapit na barangay sa inyong lugar, maaari po kayong humingi ng tulong kung meron po kayong naranasan na violence against yourself. Kung kayo man ay babae, bata, lalaki, at kayo ay nakakadanas ng abuse, merong tulong po na naghihintay po sa inyo. May mga penalties po yan, madami. Nako, pagkakakulong at pagbumulta na napakalaking mga halaga hanggang kalahating milyon, habang buhay na pagkakakulong sa mga nakakommit ng rape. So don't do it. Kailangan maging respectful tayo at sumunod tayo sa batas, and let us not commit, huwag tayo magko-commit ng kahit anong klase ng mga abuses. Okay? So para pa sa mas marami pang mga information about the Anti-Violence Against Women and Their Children Act, you can click that link. Pag share ko po yung ating slides, you can visit pcw.gov.ph or search nyo lang sa internet RA 9262 para malaman nyo yung mga detalye kung ano ang mga parusa sa mga taong nagko-commit ng violence against women and children. Okay? So we should stop violence because it's never okay. It violates a number of universal human rights protected by international instruments and conventions. Mahalagang educated tayo at alam natin na protektahan ang karapatan ng lahat, kababaihan, kalalakihan, bata, matanda, IP, indigenous people. So everyone who is marginalized, we should never ever allow violence, and we should stop violence in any forms against anyone. Okay? So that's the end of our discussion. Please go to your Google Classroom for the attendance. You can sign up for today's attendance. All right? So again, don't forget, everyone is equal. We should protect the rights of everyone, women, men, children, LGBTQIA, dahil lahat tayo ay merong karapatan na magkaroon ng matiwasay, maayos, at syempre masayang buhay. Di ba? So, thank you all. Let us unite our voice and fight for equality. Thank you guys. Have a great day, everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.